Hello po, Sir Kulas. Ako po si Valerio Ocfemia. Tawagin mo na lamang po ako sa palayaw na lito. Hatid ko ay isang maikling kwento na nawa maibigan ng taga-subaybay ng iyong programa. At ikaw na din sana ang bahalang umunawa sa aking mga pagsasalaysay para sa mas maganda at dekalidad na pagsasadula. Heto po. Dito po sa amin ay may isang matanda. Nasa tuwing hapon, ito ay madalas na tahimik na dumaraan. Na sino ba naman ang hindi mag-iisip ng hindi maganda sa itsura ng babaeng matanda? Mantakin mo ba naman ang suot nitong nakabelong itim na kung tumingin ay matalim at pailalim. Bukod pa dito ay ang kakatuwang pagkilos na nangingilag sa mga tao at bihirang nakikihalubilo. Na kung ito man ay makikitang nakikipag-usap ay sa tuwing ito ay bumibili lamang sa mga piling tindahan at mabilis din na lumilisan. Madami din ang sabi-sabi sa amin, mga haka-haka na ito daw tuwing sumasapit ang dilim. Madalas nakikita itong pagala-gala, palakad-lakad sa kung saan-saan na madalas daw itong nakakasalubong, lalo na sa may kakahuyan, ika ng mga kalalakihan na galing ng kabundukan. Kaya hindi maiwasang maidikit sa kanya ang mga kwentong kababalaghan, mga istoryang punong-puno ng katatakutan. At isang araw, napadaan ang matandang babaeng ito sa may tapat ng kabahayan ni Mang Adoro. Mga bagong salta, ika nga ng aking tito. Nasa di inaasahang pagkakataon ay may alaga itong napaka-bayolente at agresibong aso na mukhang ipinaglihi yata sa init ng ulo at ipinanganak sa may bungad ng impyerno. Buwisit nga yun eh. Ilang beses na akong hinabol ng asong yun eh. Ewan ko dun, bakit di man lang nila kinakadena? Kalit-lit eh. Napakatapang. Kaya sa tuwing napapadaan ako, dala ang aking bisikleta. Mukha tuloy akong tanga. Mantakin mo, kailangan ko bang bumaba para lang itulak at maglakad? Ewan ko ba sa asong yun? Ayaw yata niya nang may nakikitang umaandar na bisikleta sa may tapat nila. Kahit tricycle nga ni Mang Mario eh, tuwing dumadaan hinahabol. Pero paglagpas naman sa may tapat nila, kala mo walang nangyari. Pwede naman pala siyang manahimik sa loob ng bakuran nila. Di na lang magkulong dun eh. Minsan ang sarap tiradurin sa paa eh, kung di lang ako makukulong eh. At isang hindi inaasahang pangyayari. Napadaan po dito ang kinatatakutang matandang babae. Walang tigil itong kinakahulan at sinukol ng naghuhuramentadong aso. Wari, may nababakas itong hindi maganda sa dumadaang tao. Na hindi ko din naman ito masisi dahil kakatuwa naman din talaga kung lumakad ang babaeng matanda. Mabagal, nakayuko, idagdag pa ang nakakapangilabot ng mga kwentong kaakibat nito. Kung kaya sa biglang paghinto nito ay mas lalo itong kinakahulan ng aso. Naroon po ako sa may tapat ng tindahan ng mga pagkakataong iyon. Sinubukan ko na ding bugawin ang galit na aso. Pero talagang ayaw nitong papigil. Galit na parang may naaamoy ito na kakaiba sa matandang babae. Lalo pa nang bigla itong sumigaw at galit na umangil
Hoy! Hoy! Yung aso nyo! Dip-dip! 30 minutos na akong hindi makakilos dito! Hoy! Yung aso nyo! Shoo! Shoo! Ay, dip-dip! Hoy! Mangangagat na, oh! Mangangagat na! Hoy! Yung aso nyo! Shoo! Shoo! Ay, pwisit! Hoy! Yung aso nyo! Naiihi na ako! Shoo! 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 Umalis ka dyan! Shoo! Shoo! Alis! Shoo! Babatuhin kita ng step-in ko! Shoo! 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 Hoy! Yung aso nyo! Ay! Aw! Aw! Shoo! Naiihi na ako! Shoo! Yung aso nyo! Shoo! Pero, hindi ko malaman kung ano ba dapat ang maramdaman sa pagkakataong ito. Dahil, nakikita ko mismo si Mang Adoro na kahit nakikita niya ang ginagawa ng kanyang alagang aso, ay tila tuwang-tuwa pa ito. Buti nga sa'yo yan. Magtatanda ka ngayon. Akala mo hindi ko alam ha? Bakit ka daan-daan dito? Aswang! Isang aswang! Aswang kang matanda ka! Aswang! Yes! Baka aswang ka naman. Kailan pa naging kasalanan ang dumaan sa kalsadang ito? Aswang! Aswang! Aro! Kahit mabuntis yung misis mo, hindi ko aaswangin yan. Dahil mas mukha pang lalaki yan sa'yo. Anak ng... ganun. Brownie! Brownie! Attack! 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 Ay, hindi! Teka! Wag! Wag! Tudali! Wag! Wag! Sir Narrator, dito po ako biglang napatayo dahil kahit ba sa kabila ng mga sabi-sabi at mga nakapalibot na balita tungkol sa may matanda, ay hindi ko kinaya ang eksena. Kung papaanong sinakmal ng aso ang manipis at mahinang binti ng matanda, saka kinaladkad ito. Humihiyaw ng tulong ang matandang babae. Nagmamakaawa. Pero, heto, si Mang Adoro. Wari tuwang-tuwa pa itong minamasdan ang pangyayari habang nakangiti. Hindi ko na kinaya. Dumampot na ako nang maaari kong magamit bilang pamalo. Saka tinakbo ang matandang humihingi ng saklolo. Pero narinig ko ang pagbabanta ni Mang Adoro mula sa may bintana nito. Sige. Subukan mo. Hatawin mo yung aso ko at ipababarangay kita. Sige, subukan mo. Lululululu. Nakakapanakit na yung aso nyo eh. Tapos ako pa talaga yung pababarangay nyo? Aba, mahal ang lahi ng aso kong yan. Para lang saktan mo, no? Anong lahing-lahi pinagsasabi mo? Lahing siraulo lang meron yan eh. Baka nga kahit ikaw hindi ka nakilala niyan eh. Sige, subukan mo lapitan niya no. Pakasakmalin ka niyan. Teka, ayaw mo umalis ha? Tapos ka sa akin ngayon. Ganon? Sige, subukan mo. Hintayin mo ko dyan sa may ibaba. Makikita mo. Subukan mo. Che, manahimik ka dyan. Patay ka sa akin ngayon. At isang malakas na buhos ng tubig ang pumagitna. Si Manang Loli. Walang kaabog-abog na binuhusan nito ang nakasakmal na aso. At dahil sa lamig ng tubig, ay bumitaw ito. Saka kumaripas papasok ng kanilang bakuran. Lintik kang lalaki ka? Kung hindi mo kayang disiplinahin ang aso mo, simulan mo ng ikadena yan. At baka ako pa mismo ang mag-asosena yan. Pintian ka? Alingkwada, ayos ka lamang ba? Halika ho, at gagamutin natin yan. Hindi! Bitiwan mo ko!
Dito, kitang-kita ko ang nandilisik na mata ng babaeng matanda habang tinabig nito ang pag-alalay ni Manang Lolit. Galit na galit. Sa kabila ng tinamo nitong mga galos at sugat, ay dahan-dahang tumitindig ito. Naniningkit ang mga mata. Tinititigan ang kabahayan ni Mang Ador. Sa kamarahan, itinataas ang kanyang kamay upang duruin ang nakatayong lalaki sa may tapat ng kanilang bahay. Ayan mga kapitbahay ha. Ayan mga kapitbahay. Kitang-kita nyo ha. Dinuduro ako. Saksi kayo. Ano man ang mangyari sa pamilya ko, siya lamang ang mananagot. Ipapatulpo kita. Ipapablatter kita. Tumahimik ka. Tandaan mo ang araw na ito. Tandaan mo. Isinusumpa ko. Ayan, narinig niyo mga kapitbahay. Isinusumpa ko. Hindi lang pala asumang to, may lahing mangkukulam pa. Tumahimik ka. Buisit kang lalaki ka. Hindi pa ako tapos magbasa ng script ko. Isinusumpa ko, pagbabayarin kita sa gastusin ng injeksyon ko. Dahil sa aso mong nauulol, malamang may dalang krabis yan. Isinusumpa ko. Naku, halika na ho, tandang gwada. Isa ka pa. Iwan mo ako. Pwede mo naman palang buhusan yung aso. Kanina pa. Hindi kong pa ginawa kanina. Hinintay mo pa akong gawing basahang manika ng lintik na asong yan. Oy. Si Tandang Gwada, oh. May attitude. Sino nga yung tinutulungan eh. Saka, ang takal kasi mapuno ng balde. At saka, pare-parehas kayo. Pare-parehas kayo. Kasi kanyo, asumang ako. Kaya dapat lang ang sinapit ko at kinatutuwa ninyo. Ha? Hindi naman ho sa ganun, Manang. Magsusuklay din naman ho kasi kayo. Huwag ka nang sumagot. Wala naman sa script yung sinasabi mo. Rico. Pakatatandaan ninyo. Pakatatandaan nyo ang araw na ito. Ha? Naangkalin naman po. Ano ba? Nakinagat ako ng aso. Ano bang gusto niyang marinig? Makalis na nga dito. Rico. Sa kapaika-ikang humakbang ang kaawa-awang matanda upang ito ay umuwi. At isang nakakapangilabot na nandilisik na mata ang huling iniwan nito habang palingon-lingon sa may paligid. Dama ko yung araw na yon. May hindi tama. Tila may inaasahan kaming hindi magandang balita. Kung sa mata ng batas, talagang wala sa katwiran ang nangyari. Ano pa man ang haka-haka ng ilan tungkol sa babaeng matanda, ay hindi pa rin tama na masaktan ito sa ganung paraan ang kaawa-awang matandang babae. At wala kahit sino man ang nasa may posisyon upang makapanakit ng kapwa sa pamamagitan ng pagpapalapa ng kanilang alaga. Lumipas ang mga araw. Wari di nga nagkamali ang aking hinala. Gabi-gabi kaming nabubulabog sa mga nakakapangilabot na pangyayari. Gabi-gabing pagkakahulan ng mga aso, mga pag-aalulong,
na nakakapanindig ng balahibo. Ngunit ang aking ipinagtataka, sa bawat pagdaan ng mga gabi, aming naririnig ang mga gumagalang aso na tila paparami ng paparami. Umaaligid. Idagdag pa ang mga kakatuwang paglalagabugan sa mga bubungan, kasabay ng mga hindi malamang paghuni sa gitna ng kadiliman. At isang gabi, napakapayapa. Wala kaming narinig ni isang pagkakahulan ng mga aso. Kung kaya ay tila idinuduyan kami sa napakasarap na pagtulog sa gabing ito. Subalit, biglang binasag ang katahimikan. Pag-aaway-away ng mga aso. Walang tigil, tila tunog ng isang batalyong aso na nakikipagdigmaan sa kapwa aso. Walang tigil. At sa wakas, sa huling pag-iyak ng tila nasaktang aso, ay biglang muling tumahimik ang kapaligiran. Maririnig ang mga kaluskos ng mga asong papalayo, isa-isa, hanggang sa napalitan ang kaninang ingay ng tila nagkakatayan ng musika mula sa mga kulisap na nagkukubli sa may kadiliman. Ngunit kinabukasan, ang mga tao naman ang walang tigil sa paggawa ng ingay habang nagtutumpukan sa may harap ng isang kabahayan, sa may tahanan ng hambog na si Mang Adoro. Pinagkakaguluhan nila ang nilalangaw at gutay-gutay na katawan ng walang buhay at dugo ang aso. Ngunit heto si Mang Adoro, nakatulala lamang sa harap ng kaawa-awang alaga, at kakaiba ang itsura, na ang dating mayabang at aroganteng muka ngayon ay napalitan ng matinding takot at pangangamba. Sapagkat ayon sa kanyang kwento, nung gabi bago ito magsara ng kanyang bintana, ay nakita pa nito ang kanyang alaga. Nakatingala, tahimik na nakatingin sa kanya, na iyon pala ay ito na ang kanilang huling pagkikita. Dahil nang lumalim ang gabi, sa kalagitnaan ng kanyang masarap na pagtulog, ay bigla itong napadilat sa biglang pagsasalpukan ng mga sandamukal na aso. Tila isang kulog, napakaingay. Naririnig nito ang pag-iyak ng isang aso na tila kinakaladkad papalabas mula sa kanilang bakuran. At walang awang pinagtutulungan, pinagkakaisahan. Ilang sandali niyang naririnig kung papaanong sinasakmal, binubuntal at pinagpipiyestahan ang umiiyak na aso, hanggang sa mapabangon ito. Nag-alala sa kalagayan ng kanyang alaga na naiwang mag-isa sa kanilang bakuran. At nang bumalikwas ito upang silipin sa kanyang bintana, ay bigla ito natigilan, napalunok ng laway, at napatulala
sapagkat sabay-sabay ding paglilingunan ng 13 kulay itim na mga aso. Napakalaki. Umiilaw ang mga mata dahil sa may tumamang liwanag mula sa kanyang bintana. Saka dahan-dahang umaatras upang kanilang ipamalas ang kanilang pakay sa pagsugod sa tahimik na bahay. Ang gutay-gutay, nagkalat ang laman loob at duguan ang dating agresibong aso ni Mang Adoro na ngayon ay wala ng buhay. At narinig ni Mang Adoro ang mga pag-angin ng mga malalaki at itim na aso habang tila humahakbang papalapit ng papalapit sa may kabahayan nito. Naika na lamang ni Mang Adoro. Ming! Ming! Ay, nasa na kaya yung pusa ko? Sige. Ituloy nyo lang kung ano man yung trip nyo. Tuloy nyo lang yan. Huwag lang sanang medyo maingay. Kasi may pasok pa bukas eh. Alam nyo na, Lunes. Sa totoo lang, hindi talaga ako mahilig sa aso eh. Pusa talaga. Oo, pusa talaga. Papadampot ko na talaga yung asong yun sana eh. Noon pa. Sige. Ituloy nyo lang kung ano man yung trip nyo. Tutulog pa ako eh. Sige. Muning. Sige ah. Saka mabilis itong nagsara ng kanyang bintana, pati ang mga pinto at nanginginig na ikinandado. Saka tumakbo sa kanyang kwarto upang magkulong. Nasa pagputok ng bukang liwayway ay wala na itong nagawa pa kundi manlumo sa sinapit ng kanyang alagang wala ng buhay. Sir Kulas, ika daw ni Mang Adoro, malamang ay naghiganti daw at binalikan ito ng aswang na babaeng matanda. Ngunit iba naman ang hinuha ng mga kapitbahay ko dahil kung tutuusin daw ay hindi naman talaga mismong si Tandang Guada ang napapabalitaang aswang na siyang kinatatakutang paggala-gala, kundi ang mga kamag-anak nito. At sadyang nakakapangilabot lamang talaga ang itsura ng babaeng matanda kung kaya ito ay pinaparatangan ng mga kakatwang, haka-haka at mga balita na dapat pa nitong ipagpasalamat na hindi mismong siya ang pinagbalingan nito, kundi ang kanyang salbaheng alagang aso. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Sir Kulas, may iba pa po sana akong nais ibahagi, pero sa ngayon ay heto na lamang muna. More power to your channel and more stories pa sana. Tuloy kaming mag-aabang ng mga natatangi mong mga kwento na sana ay huwag kang magsasawa. Ipagpatuloy ang pag-ibigay aliw sa tulad kong masugid mong tagapakinig. Maligayang Pasko, Sir Narrator Kulas, lubos na humahanga. Valerio Octemia ng Okinawa, Japan.